ang mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat manguna sa iniutos nitong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong itinatago ngayong kinukwestiyon ang mga opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. Ayan na nga mga update, no? Ito ho ang pag-uusapan natin ngayon kung saan itong ang ipinapagawang lifestyle check ni Marcos Jr. Tila bumaliktad. Si Risa Hontiveros ho kasi mga kabit, hinahamon niya ngayon itong presidente na dapat siya ang manguna sa lifestyle check, lalo't lalo na sa mga anomalya ngayon sa DPWH at flood control project. Tama naman ngayon ang nasabi nitong babae na ito mga kabdita, kahit paano minsan may sinasabing maganda, 'di ba? Dapat nga manguna itong si Marcos Jr. Hindi yung uunahin mo yung mga senador, kontraktor, congressman, unahin mo muna ang sarili mo at para maniwala ang taong bayan sa'yo, magkaroon din tayo ng hair follicle test. 'Di ba? Magkaroon din tayo ng drug test sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno para patas makikita ng taong bayan kung sinungaling ba o totoo, nagsasabo ba ang nanunungkulan sa gobyerno. Diba? Tama yan mga kapatid. Diba? Hindi yung kung ano-anong gusto mong ipatupad pero sa sarili mo hindi mo magawa. Mahirap po yun. Diba? Kaya ngayon mga kapatid, sa paghahamon ni Risa Hontiveros dito kay Marcos Jr., mukhang tahimik itong si Marcos Jr. sa lifestyle check sa kanyang buhay. Magpa-lifestyle check ka nga naman kung ano ang connection dyan sa DPWH, sa mga flood control, sa bilyon-bilyon nawawala at mga kongresistang sangkot o dawit sa mga proyektong ipinangako mong 5,500, di ba? Oh, I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng senador, dapat maging available rin sa publiko ang statement of assets and liabilities at net worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakita ang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Kapwa naman naniniwala sina Senators Hontiveros at Amy Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya karapat dapat lamang, wala naman sikreto, kitang-kita na mga ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang SALN. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, iimbestigahan kung talagang may negosyo o may na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dummy para itago ang kanilang kayamanan. Nakita naman po natin na pati nga si BP Sara
Payag ho sa lifestyle check na yan. Basta, iimbestigahan din ang mga may dami account kasi dito nga sa social media, mga kapatid, may mga reaction dyan, may mga trolls na dapat buksan, kilalanin kung sino-sino o kani-kanino nagpapabayad ang mga iyan. Diba? Kung lifestyle check lamang, mga kapatid, si BP Sara, payag ho yan, handa ho siya, kalkalin ang buhay niya kung may itinatago siyang ninakaw na pera. Hindi naman po takot yan humarap sa media. Diba? Kasi kung ano-anong ibinabato sa kanya na nagnanakaw daw di umano ang ating BP Sara, pero wala ho silang mapatunayan, mga kapatid. Kaya ngayon sa paghahamon nga nitong si Marcos Jr., dapat unahin niya ang sarili niya dahil presidente siya. Ipakita niya na malinis talaga ang pangalan niya. Diba? O si BP Sara, okay yan. Payag ho yan sa lifestyle check, mga kapatid. Papayag ho siya na imbestigahan o kung ano man ang gawin. Kalkalin ng buhay niya, wala hong problema. Pero si Marcos Jr. kaya, ano kaya ang isasagot niya, mga kapatid? Ano nga kaya ang isasagot niya? Kung papayag ba siyang unahin ang sarili niya, di ba? Yan ang mahirap sa ating mga gobyerno. Yan ang mahirap sa mga naglilingkod sa bayan, mga kapatid. Kung ano-anong gustong ipas sa batas o ipagawa sa mga senador o kung sino mang mga tiwali sa gobyerno, pero sa sarili nila, ayaw ho nilang gawin. Di ba? Yung taong bayan, Marcos Jr., hinihingian ka ng hair follicle test, drug test, bakit ayaw mo? Noon pa man, gusto na ng taong bayan malaman kung gumagamit ka ba o hindi. Bakit ayaw mo? Pati itong si Aling Claire Castro, bakit ayaw ho ninyo? Nagtatanong lang ho kami, mga ka-update. Di ba? Nagtatanong lang ho kami, bakit ayaw nyo? Di ba? Kasi kataas-taas ang Pangulo kayo. Napakataas na ng rango mo eh. Diba? Executive eh. Pero hinihiling ng taong bayan ang hair follicle test. Ba't hindi mo maibigay? Ang simple lang nun. Kung sino yung mga gumagamit dyan sa gobyerno, dapat tanggalin, sibakin, ikulong. Ganun lang ho yun. Pero bakit yung mga hinihingian ng drug test, ayaw ho nila? Pag maghahanap tayong trabaho, NBI, hahanapan ka ng kung may kaso ka. Tapos drug test. O bakit yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga maraming magnanakaw dyan, ayaw ho nila yun. Diba? Yun lang po ang hiling ng taong bayan. Hair follicle test. Yun lang po, mga kapatid. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon hindi lang sa flood control projects kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Naku po, may alam ka daw dyan sa DPWH, sa flood control, BBM. Dati ka nga naman daw gobernador. Kaya imposibleng wala kayong alam sa mga anomalya na kawandyaan sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pondo ng Pilipinas. Diba? Isang proyekto lang yan, mga ka-update. Mantakin ho ninyo.
isang proyekto pero sobrang laki ng nakukurap ng mga kongresista, yung mga tiwali, lahat ng kontraktor, yung mga sangkot dyan. May ambon na panigurado at panigurado, mga ka-update, hindi bumababa ng milyon-milyon. Diba? Grabe, nakakapandiri ho yung mga taong sangkot dyan. Na nagagawa ho nila, nasisikmura pa ho nila ang ganyang pamumuhay, yung nagnanakaw ka. Diba? Samantala, mga ka-update, itong isang kababayan natin matanda na ho siya, senior na. Nabalita naman ho to kumuha lang ho siya ng mangga dahil parang nagugutom si tatay. Tapos ho, nakulong yung matanda. Ganyan ho ang sistema ng ating bayan. Yung pinaka small time, katulad ng mangga, ikukulong nila. Pero yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, yung mga congressman, lahat ng mga magnanakaw ho dyan, lahat-lahat ho, hindi ho nakukulong. Kasi po, alam mo po yung batas natin, mga update. Mayaman lang ang may alam niyo na ho. Diba? Mayaman lang ang may justisya. Pero sa mahihirap, mga update, wala ho. Yan ho ang katotohanan. Sampal ho sa ating mga Pilipino yan. Yan lang po ang pinakamasakit na bagay sa atin. Sa mahihirap, walang justisya. Kaya kung apak-apakan tayo ng mga tiwali sa gobyerno, kala mo ho, sinong malilinis na tao. Pero ang katotohanan dyan, mga magnanakaw. Mga gahaman sa kapangyarihan. Di ba, mga kapatid? Alex, sa Lunes, itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol doon sa mga ghost... at ilan pa kung sino hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang tanong hindi pa rin ba naisip rin ng ating mga mambabatas na sino bang ahensya ng pamahalaan ang walang bahid ng korupsyon? Tama, Alex, kasi sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, sinasabi niya na kahit yung Commission on Audit na siyang nagbabantay, yung tagabantay ng pondo ng bayan, may bahid na rin dahil ilan daw dyan, Alex, yung asawa ng isang taga-COA ay contractor din sa pamahalaan. Kaya ang question ngayon, sino nga ba ang magbabantay? Pero sa mga empleyado ng gobyerno, ang direkta, Alex, ay yung Civil Service Commission. Ayun. Hindi lang natin alam kung magtatatag pa ba ng isang independent body na dapat mag-imbestiga dito sa mga government officials na sinasabing sangkot sa katiwalian. Ayun, at kung... O diba, kahit saan pong bahid ng gobyerno, may corruption. Kaya mga kapdit, isa po talaga itong corruption sa pinaka-problema ng ating bansa. Ganyan ho kalala itong Pilipinas. Ganyan ho kalala ang administrasyon ngayon. Kahit saan nga, mga kapdit, may korupsyon. Kaya yung mga magnanakaw na ho yan, sila nagpapakalaki ng tiyan, tayo nagtatrabaho para lang may ibang tustos yung mga hayop na yan, mga animal na yan, sa kani-kanilang pamilya. Ganyan ho kakakapal ang mga pagkukuha ng mga taong yan. Diba? Talagang sinasabi ni VP Sara na laliman. Sabi niya, kailangan mag-dive pa daw Laliman ang pagtitingin sa buhay ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Siguro, ano kayang say ng mga senators with regards to sa bank secrecy law? Dahil doon talaga natin makikita kung anong laman ng kanilang mga bank accounts, di ba? O Alex, dapat daw bukod dun sa kanilang salin, bigyan nila ng authorization yung mag-iimbestiga para makalkal itong mga bank accounts, itong mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw, Alex, paspasan yung investigasyon kasi sa social media pa lang, Alex, unti-unti na raw naglalaho yung mga pictures nitong mga government officials na nakasuot ng mamahaling mga sapatos at iba pang mga luho. May iba pa nga na pinapalandakan na meron pa silang mga private aircraft. Talaga namang pinapainggit pa tayo, Diba? Narinig naman po natin na may sarili pa ho yan
private aircraft. Hindi lang yan mga ka-update, may sarili pa huyang mga bila. May mga beach resort pa yan, mga hinayupak na yan. Ganyan po kakapal ang mga pagmumuka ng mga magnanakaw. Tapos yung mga pamilya nila, sarap buhay lamang, hindi nagtatrabaho. Diba? Hindi kaya sila makarma niyan mga update. Ang kakapal ho ng pagmumuka nila. Diba? Nakakapandiri ho. Nakakain ho nila yun. Mantagin po ninyo. Nakakain nila yung kaban ng bayan. Yung galing sa nakaw. Diba? Isunod naman po natin. Okay, so good day taong si attorney, eto nga pong si attorney Neil Abayon, kung saan pag-usapan din ho natin etong kay Leviste sa di umanong pag-alam niya na ho, yung pagbibigay ng pera, pagsusuhol, para hindi pag-usapan o imbestigahan etong flood control sa isang lugar dito sa Batangas. Didiscuss ko po sa inyo kung ano yung mga criminal cases sa ganitong situation and explain ko rin po sa inyo kung ano yung kagandahan na may nahuli po sa ganitong entrapment and the possible benefits po na makukuha natin because of this as the taong bayan in relation po to government infrastructure projects sa DPWH. So huwag niyo po sana nakalimutan i-like yung video at mag-subscribe po sa channel ko para updated po kayo kung may bago tayong upload. And tinigil ko po muna yung pagkanta sa intro kasi may bagyo na naman pong bago, may low pressure area. So I'm just doing my part para hindi po mas dumami yung low pressure. Okay, anyway, start po tayo sa discussion natin. So yung pinaka-facts po nito is very straightforward. There was a meeting between Congressman Leviste and a district engineer noong August 22 and then inoferan si Congressman Leviste according to sa mga news articles sampung napanood ko, inoferan daw si Congressman Leviste ng around 3 million by the district engineer. Tapos doon biglang tinawag ni Cong Leviste yung mga polis para hulihin po yung nag-offer na yun. Okay, so that is just the facts of this discussion. And yung isa pa po dito, yung ginawa rin pong post ni Senator Ping Lacson, diba? So successful police entrapment against a corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with up to 360 million in kickback. So itong 360 million, mga promises pa lang to in relation dun sa mga programs po, sa mga i-implement na programs, projects ng DPWH sa district po ni Cong Leandro Leviste. Okay? Pero yung actual in-offer on the spot was around 3 million. Okay? So under our revised penal code po, pwede po ito pumasok yung actions dito ng district engineer sa bribery provisions po natin or sa corruption of public officials. So hindi ko na po ito babasahin isa-isa. But in summary po, yung bribery, corruption of public officials, yan po yung actions ng isang tao kung saan babayaran mo po ang isang government official, isang public officer po para makakuha po kayo ng mga pabor. Diba? May it be for illegal reasons or for legal reasons pero makaka-benefit kayo. So that is bribery or corruption of public officials in a nutshell. So under our revised penal code, yun po yung mga potential criminal liabilities ng isa pong magsusuhol sa isang public officer. And under our Anti-Graft and Corrupt Practices Act po, Republic Act 3019, pwede rin po yan pumasok dito, specifically Section 3, Letter A. So ito pong Letter A ng Section 3 is more or less the same lang din po yan dun sa bribery and corruption of public officers. Okay, so persuading, inducing, or influencer another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations, so on and so forth. Okay? So again, ang pwede po either bribery, corruption of public officers, or itong corrupt practices of public officers in Section 3 Letter A of RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act po natin. Okay? And the reason kung bakit yun po yung mga applicable na legal provisions kasi yung nangyari po sa kasong to is yung district engineer allegedly pa lang po tayo kasi accusations pa lang naman, wala pa namang actual court decision, diba? Therefore, the constitutional right to presumption of innocence still applies. So in other words, puro pa lang po daw or allegations tong mga sinasabi natin, okay? But anyway, going back po, yung allegation so far is that the district engineer offered actual cash on the spot, 3 million more or less kay Congressman Leviste, and then promises pa of kickbacks amounting to 300 million plus naman po na kukunin dun sa mga infrastructure projects na implement sa district ni Cong Leviste, okay? And the reason kung bakit po yun inoffer lahat ng district engineer allegedly is para daw hindi mag-conduct or hindi ituloy ni Cong Leviste yung pag-investigate niya dun sa mga nasirang substandard flood control projects sa district niya. Okay? Therefore, meron pong pagsuhol para iwasan ng isang government function, tapos there is an offer of a gift which is yung money, edi yun po, klaro
klarong-klaro na pwede po talaga yun pumasok sa bribery, corruption of public officers, or dun po sa Section 3A of RA 3019. Okay? So hopefully klaro po yan. So dito po gumawa ako ng post sa Facebook page ko, Attorney Neil Abayon. So hindi pa po nag-follow, follow po kayo kasi doon po nagaganap lahat ng maritesan and behind the scenes sa dito po sa channel ko. Pero anyway, ang sinabi ko po doon para masolusyonan talaga to, ang next dapat dyan ay establish the conspiracy between the parties for the crime of bribery and or other criminal law violations. And the reason po kung bakit in-emphasize ko tong establish conspiracy kasi posible naman na hindi lang si district engineer dito yung mastermind itong ginagawa po nilang mga ganitong offer ng bribery or pagsusuhol, di ba? Malay po natin meron palang iba pang taong involved na nag-utos sa kanya, nag-induce sa kanya, nalapitan to si Kong Leviste. So it would be good for everyone na ma-establish yung full conspiracy of this crime para makita po talaga natin at maintindihan natin paano gumagana yung mga ganitong situation, yung mga ganitong actions po sa government offices natin, lalong-lalo na po dito sa Department of Public Works and Highways natin. Okay? So again, dapat po ma-establish sana yung conspiracy para makita talaga natin yung full picture, mas maintindihan natin. At dahil po dyan, kung maintindihan natin yung full picture, mas madali pong masusolusyonan itong problem na to. May it be through the filing of proper cases or through proper legislation ng Congress or by the issuance of mga executive orders po ng Office of the President. Okay? So again, it is very important po, in my opinion, to establish or determine kung meron bang conspiracy dito para maintindihan talaga natin yung full picture. Okay? Yung isa pa pong rason kaya ako sinasabi na magandang ma-establish yung conspiracy kasi pag ganun po, pwede nating kuning state witness yung district engineer dito, assuming magtuloy-tuloy yung cases at assuming po hindi siya yung most guilty para talagang ano po siya ba, kumanta po siya kung sino talaga yung mastermind behind all this mga ganitong anomalous government projects natin or yung substandard or ghost flood control projects natin, di ba? Yung isa pa po dyan na maganda kung makuha po as state witness or pwede nga rin po as expert witness yung si district engineer para kung ano yung mga isi-share po dito ni DE na mga ginagawa usually sa mga ganitong transactions, pwede po yun siya i-legislate, gumawa po ng batas si Kong Leviste para maiwasan na po yung mga ganong transaction sa government offices natin. Okay, tapos yung next po dyan, alam ko naman na matagal gumawa ng batas temporarily, baka pwede naman gumawa po si President Bongbong Marcos kahit mga executive orders muna para iiwasan na or i-prevent yung mga certain actions po na ginagawa nitong mga erring public officials natin in relation to government infrastructure projects. Okay? So yun po yung mga maganda dito para sa atin as a taong bayan kasi pag magkantahan na po talaga to sila, ilabas at i-share na nila yung quote-unquote expertise nila, edi mas mapipigilan po natin yon kasi alam na natin kung paano ba pinapatakbo yung mga ganitong corrupt system and practices po sa government offices natin. Okay? So again, ulitin ko lang po, maganda po sana talaga kung mapakanta natin to si DE para malaman at maintindihan talaga natin kung paano yung proper way to solve this problem. Kasi this is a recurring and a very difficult problem po to solve basically dito sa bansa po natin. Paulit-ulit na lang po yan. Ngayon, flood control, before pork barrel scam. Pero at least yung pork barrel scam, ngayon nahatulan naman po dun yung mastermind ng, I believe, around 50 years na penalty. Pero anyway po, going back to the topic, sana mangyari po lahat yon para maintindihan talaga ng mga lawmakers natin, ng implementing bodies, ng Office of the President, ni PPBM, kung paano po mapigilan at masolve yung ganitong issues. Okay? So lastly lang po, gusto ko lang din reiterate na kung makikita po ninyo ngayon with everything that is happening, itong Ghost Flood Control Project, Substandard Flood Control Project issue, kung makikita po natin, mukhang madali talaga siya masolve kasi lumalabas po basically yung mga evidence by itself. Like ito, August 22, may nahuli agad silang district engineer na nag-offer po nung bribery ng pagsusuhol. But again, it is still all allegations. And then si PBBM himself, naglilibot na po. May mga nakita na siyang actual Ghost Flood Control, Substandard Flood Control, tas may report directly from DPWH. So kung makikita po natin, nandun na talaga yung evidence, yung documentation, lahat. It is just up to our investigating body to really do their part at sana pukpukin talaga at tutukan to para ma-solve na po yung mga ganitong problem natin.